Yo, what up? This is Gat G from Tahanan Record. Siyempre, nandito na naman tayo para sa isang review and reaction ng isa sa mga battles dito sa Motos Battle League. Ayan. Katana versus Joss. Actually, itong tong battle na to, requested by sa isa sa mga nag-comment sa atin sa YouTube channel natin. Yung review natin. Ito. Batiin muna natin sila. Ito si We Got This 2345. I don't know kung sino siya. Ayun, shoutout sa iyo tol. We Got This 2345. Boss, pa request try mo din mga underground gems. Try mo din mga underground gems. Katana versus Joss. Hindi ka magsisisi. Ayan, so ayun, na natin. I-review and reaction natin to tol. Tol, we got this. Ayan, we got this no. I-review and reaction natin to Katana versus Joss. Ayan, pakinggan natin. Try ko din daw mga underground. Actually, hindi ko sure kung underground pa rin yung Motos kasi isa na rin to sa mga kilalang battle league dito sa Pilipinas, di ba? So, hindi ko sure kung pwede natin siya tawaging underground. And then, Dabyong. Shoutout ko. Shoutout kay Dabyong ng Joss Rap and then ng Tahanan Record. Siyempre, shoutout sa inyo. At salamat sa 98 views and para sa battle na nireview ko, Romano versus Unico. Ayan, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo mga tol. Ayun. And then, nood na rin kayo. Kung baka may matripan kayo dito sa video ko. Abangan yung mga paparating namin ng tracks dito sa Tahanan Record. Siyempre, yung solo ko. Ayan, may papalabas akong love song, music video. Paano nga ba ang title? Abangan nyo rin dyan. So, ayun, start na tayo. Katana versus Joss. Ang battle na ito ay may 85,000 85k views, 1.6k likes. So basa tayo ng ibang comment dito. Ito. Galing kay Jael Vlog 5251. Lakas parehas. Iba talaga kalibre ni Katana, pang flip top na. Sarap panoodin nito sa live. Panigurado Katana Completos Recados. Oy. Abangan natin si Katana. And then bakit hindi trending ito? Must watch lalo sa pan ng battle rap by Mark Jason Enriquez 2276. Tatlo pa. Ito. Pero humble sports talaga after ng game. Sana makita ko silang dalawa sa flip top, malakas pareho. Pero mas nangingibabaw si Katana. Congrats sa dalawang MC, galing. 5 shots. Katana, ang daming Katana. Ito, galing kay Leon Sanity. Pwede na sa ahon tong si Katana, napaka-solid ng bawat bara. Puro kay Katana ang nababasa natin Ito, lakas pala ng tatay ni Harlem. Pwede sila 2x2 sa tatay ni Harlem. By Chipmunk Rhyme, 1844. So, start na natin. Medyo nasasabik ako, nahihiwagaan ako dito Let's go. Beats. Ay pala, meron pala silang dun Ay sa mga hindi pala nakakaalam, i-share ko lang din Battle MC ng isa sa mga member ko ng Tahanan Records, syempre member namin ng Tahanan Records. Battle MC dito sa Motos Battle League. Kaya supportan din natin siya. Si Casper, ayan. Casper ng Tacoma, ng TR, andyan, hindi ko pa alam yung ibang repin niya So yun, TR siya, member namin. Salute sa Casper, good luck sa mga laban mo. Ayan. Let's go. Ang simple lang nung intro ng Motos Battle League, no? Ang simple lang ng nila M-Site dito. Kumbaga parang anime anime concept ba tawag din? Hindi siya anime concept. Yung parang sa Marvels. Marvels ba yan? Hindi ako sure. Yung parang sila Hawkeye, sila Hawk, sabay si Iron Man, yung ganyan. Ang tawag doon, nakalimutan ko yung tawag doon Kung anong palabas yun Sila Captain America. Yung background niya. And then yung mga sponsor niya. Ayan. Crown Manila, ayan, shoutout kay sino nga to, si Crown Manila, ayan, taga Marinduque siya, ayan. Shoutout sa lahat ng mga taga Marinduque, syempre. Kung di nyo nalalaman, taga Marinduque yan si Crown Manila. Shoutout sa iyo, tol.
Tama ba? Taga Marinduque. Mali yata ako no? Hindi, pero nadadalaw siya dito sa Marinduque. Hindi ko, alam ko taga Marinduque siya kasi medyo hindi na ako updated sa ano siya. Pero napupunta siya dito sa amin, sa lugar namin dito sa Marinduque. Dollar Records. Ultimo Motos 2. Battle League. Ultimo 2. Ultimo 2. Ano ata to? Ano tawag dito? Tournament na ata tong Ultimo 2. Tournament to, palagay ko. Yun yung pinaka-title ng tournament nila, Ultimo 2. Day 2. Nandito pa rin kami sa Northwalk, Silang Cavite. Pang 8 laban ng gabi. Grabe, 8 laban. Napakadami ng laban na to. Pucha, nakakapagod to. Sana energetic pa rin yung mga tao, yung mga kasama nila. Mag-ingay kayo para sa Siyempre gusto ko muna magpasalamat sa Northwalk, sa lahat ng mga tropang dumalo, kay Paring Sur, Box and Dose, kila kay Ram, Mick and Chill, C9, sa mga iba pang tropa na nandito. Shoutouts kay Donnie Morales. Maraming salamat sa Crown Manila, Pastry Vapors, Cypher Philippines, M-Cars PH. Maraming salamat. Fraudster, sino pa ba? Kay Cristina Mariscaway, Dollar Records, kay Minji ng M-Lab. Maraming salamat sa inyo lahat at sa lahat ng dumalo. Eto, putang ina, solid na laban to sa kanan. Galing pa ng Las Piñas, mag-ingay para kay Katana. Yeah! Hoy, Las Piñas. Taga Las Piñas ako. Hindi ko alam kung taga santo si Katana sa Las Piñas. Las Piñas pala, si Katana. Repin Las Piñas. Hoy, shoutout sa lahat ng mga taga Marcos Alvarez dyan. Siyempre sa Samata. Yan, shoutout sa Samata Hood. Yan, at saka sa Metro Corby Subdivision kung taga saan ako. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Talon 5. Tara, Las Piñas Tags, Mongol Unit. Mamaya na yung shoutout. Las Piñas Tags. Parang narinig ko na tong Las Piñas Tags sa Las Piñas. Hindi ko lang maalala ko saan. Parang dito yan banda sa may CAA siguro. Sa kaliwa naman, galing ng Tondo, FRBL Champion, mag-ingay para FRBL Champion. Floodway Rap Battle League. Tama ba? Floodway Rap Battle League. Kila Crime 1. Tama? Crime. Kalimutan ko na. Basta si Crime. Tropa. Shoutout kay Crime. Ayan. At saka sa buong FRBL. Tres Triangulos. Ayan. Champion pala to si Joss ng FRBL. Para kay Joss! Yeah! Joss, FRBL Top Tier 9 IG All. Shoutouts nga pala FRBL, shoutouts kay Rayan, shoutouts kay Odeng sa pagpunta at sa mga pulo MCs na dumayo pa kahapon at nandito rin ngayon. Shoutouts sa inyo lahat. Nag-coin toss kami. Sino nanalo? Nanalo si Katana. Pinili niya mauna si Joss. Unang banat kay Joss, Ultimo 2. Pakinggan natin laban to. Game! Modus game! Game! Pagtapos ko umubos kung saan ako galing gamit ang pen and paper, sir, mukhang nakulangan si Sight sa dala kong gun bars kaya nagbigay ng Saberwell. Sino tong nakapula? Sino tong nakapula? Parang hindi ko alam kung galit siya kay Joss or tropa siya ni Joss. Kung tatapusin ko to sa bala, hindi na need ng taser chair dahil kung usapan ay barilan, malabong mag-ace Vergel, Jimenez, ito makalumang sunugan kung Malabo mag-Ace Vergel. Siguro about sa pelikula niya yung Ace Vergel. Hango sa pelikula ni Ace Vergel kaya malabo mag-Ace Vergel yung sinabi niya. Yung taser tsaka parang more on sa mga kagamitan ng pulis, 'di ba? tingin nyo, Jimenez, Scarface, Jimenez, parang Alpacino shit, patay, interes, bagsak sa pool. Parang ang lalalim, parang ang lawak ng utak ni Diyos no? Puta, kahit ako hindi ko masyado maabot yung mga sinabi niya na, pero kilala ko yon yung Alpacino, tapos Alpacino, yung mga yun, tapos sino pa yung sinabi niya isa kanina? Kaya AK, ito 45 lang pero para kang ni rifle, yan ang aking pauso. Gun bars. Walang headshot, puro chest tama, Ace Vergel, ito'y atake sa puso kasi si...
Ace Berhel, ito'y atake sa puso. Kinamatay ni Ace Berhel? Patay na ba si Ace Berhel? Okay? Kasi Itong na... Naiilang ako doon sa nakapula eh. Parang... Hindi ko alam kung overreacting siya or talagang feel niya yung or tropa siya ni Joss. I don't know si KFC, gustong mapasama sa mga manok niyong masusunog, kung usapang galawan, Mike Pipe. Etong si KFC kasama sa mga manok na masusunog, gusto sumama sa mga manok na matusunog. Si K, si Katana, KFC, fried chicken, di ba? Pasalamat ka, maluwag suot ko ngayon kung si Fi Kentucky fried chicken, kaya sige! I can tuck it fried chicken. I can tuck it fried chicken. Kentucky fried chicken. KFC, yun yung sinasabi niya, di ba? I can tuck it fried chicken. Kentucky fried chicken. Personalin mo ako, pero siguraduhin mong kaya mong humiwa dahil dadanak ang dugo. Lalo't kilala ko ni Sight na diubra sa akin ng cut. Cut, magbabayad ka ng buo. Di ubra sa akin ng cut. Yung patitigilin siya. Double meaning, patitigilin siya and then hindi ubra yung cut, yung hiwa. Kasi nga katana, di ba? Event, naalala nyo to? Ang galing nito ni Joss, ha? Ang ganda ng mga laruan niya. Sinabihan niyang sip-sip si Da Vinci kay M-Sight. Kesa plastic daw, mga hinag piece. Hindi daw pwedeng top 1 si Sight kay Da Vinci kung talo sa final siya'y di nag-miss. Porket talo sa recent battle, bawal na mag-top 1 sa opinion ng iba. Kung matalino ka talaga, yan ay mahinang diss. Mas nagmukha ka ng sip-sip kay M-Sight sa ginawa mo, mas amoy sa'yo yung flip-top dreams. Siya'y biglang switch. Lakas magpalakas ka pa kay Paulo Oncam, talagang iba din, kapal ng apog. Ito counter jang, di basta akob. Patagong Ito counter jam, hindi basta akob. Boka. Tumbam sa site para mas mapansin kanyang pasabog, pero di sapat para mabulabog. Tapos kami pa sasabihan mong gustong-gusto mag-flip top. Talaga? Puta, ibe-basic to. May ma-angle lang at fake din po. O kala ko ba iniiwanan mong bukas pinto ng hip-hop, ba't flip top gini-gatekeep mo? Kaya bibig... Para sinasabi niya hinaharangan ni Katana yung way papuntang flip-top battle league. Mo, isip mo! Kasi nag-flex to kay Da Vinci last battle, sabi niya, bakit? Naranasan nyo na bang talunin ng 4 years old sa barangay nyo? Hindi putang ina mo, ikaw na lang. Ang inan to, tinatalo daw siya ng mga 4 years old, nagagalit. Bugok ka par! Malay mo, nalito lang yung mga hurado, total parehas naman kayo ng mga 4 years old na bulol sa R! Par! Pati sa 4 years old, nabibiter ka? Bulol sa R. Kaya pala may nagsabi dito na tatay ni Harlem no? Bulol sa R. Siguro bulol din sa art ng si Katana. Pinagsigawan pa ng harapan. Sight Sapporo, nabibiter, galing pa man din Japan yung pangalan kasi Sight Sapporo, nabibitin. Kasi Katana, hapon kahunyan, ulul baldog, batok-batukan. Sige, takbot, hapong-hapuna. Kung ito Japanese, ako feeling Japanese kasi ngayong gabi, hapon-hapunan, tanong dayuan. Ngayong gabi, hapon-hapunan, Gusto mo pa talaga makipagmano-mano? Sige, saluhin mo mga suntok ko na halo-halo. Pag tumama sa simura, isasamo ka mo. Pag gumamat, parang kukapap ni Sandro Marcos. Kaya gago ayos, magmumuka. Medyo stumble Ang busabos, ito isang tanong lang tsak maluha. Luhabos, paano mo tatalunin itong 4 kantos kung tinatalo ka lang ng mga 4 anyos? Oh! 4 kantos kasi... medyo pa-square yung mukha niya. Tama ba? Itong 4 kantos kung tinatalo ka lang ng 4 anyos. Totoo ba tinalo si Katana na 4 years old na bata? Ano to? Rap Battle League or tawag dito? Battle League or Rapcon, di ba? Tangina mo, tinatalo ng 4 years old! Alam mo, pare, bitter ka. Kaya natatakot kang maunahan sa flip top at galit ka sa underage kasi underachiever ka. Kasi matagal ka na sa battle rap, di ba sabi mo? Papalit-palit ka ng liga. Ba't wala ka pa sa flip top kung talaga may amig at may tira? Kaya huwag mo sisisihin yung mga 4 years old at mga hurado sa mga paliga dahil kung magaling ka talaga, dati pa dapat naispatan ka na ni Enigma! O ba't hindi ba? Magaling yun. Sinasabi dito ni Joss na yung mga sinasabi ni Katana na patunay bakit hindi siya napapansin ni Enigma kung totoo, di ba? Kung totoo yung sinasabi ni Joss, bakit hindi siya napapansin ni Enigma, di ba?
Kaya nga lumalapit yun kay M-Site eh. Para mapalapit kay boss. Azik, pasok mo ako sa flip-flop, ako si Katana, ay sus! Kaso hindi ka kalakasan. Kaya lahat ng ginawa mo, baliwala at tagpos. O diba gusto mo mapasama dun sa Christian? Ayan, binigyan ka ng Diyos! Kaya boss! Kung gusto mo talaga na ma-personal nga, Christian and Diyos. Diba? Gusto mo pasama sa Christian kaya binigyan ka ng Diyos. Oh, maganda, ganda. ngayon, pakiusap lagyan mong sining na panterno at pambaon. Pero kung tunog tatay ka na naman maninermon, alam mong, may kalalagyan kang kabaong sa modernong kamagong. Kaya kung bersong dala mo ay galing pa sa naendong panahon, round 1 pa lang, durug ka na't patay pat dedual kamon, bitch! Round 1, tama ba? Yo! Okay, round 1 ni Diyos. Grabe yung suntok niya. Grabe yung atake ni Diyos. Parang dire-diretso yung atake niya eh. Hindi siya bumibuelo, hindi siya humihinto. Talagang lahat may buwelo na sapak, tak, tak. Lahat may buwelo na sapak na parang wala siyang pagitan. Walang pagitan yung atake niya kay Katana. Talagang niraratrat niya si Katana sa mga angles na dala niya. And then, ayun, yun lang yung napansin ko. Pero pakinggan natin si Katana kung paano atake ang gagawin niya. Hindi, wala, parang hindi dumepensa ka. Dumepensa si Joss bandang huli. Pero nung bandang huli na, parang pinredict niya yung gustong gagawin binasag niya yung gagawin ni Katana. In case na gagawin nga yun ni Katana, 'di ba? Itong bandang huli, parang binabasag niya na kagad para masira yung momentum ni Katana sa gagawin niya kung totoo man yung sinabi ni Diyos. Yo! Yo! Bada, 4 kantos. Yung punchline sa napunta. Solid ka mag-rounds no? Bago matapos may sample ka. Ano nga siya, no? Mukha nga siya bulol sa R kasi para sila tono ng pananalita ni Harlem. Ni Harlem. Para sila magkaisa yung kamusta, basta yung diction, tawag doon. Ako ang Diyos! Tang inang bulbul na to. Rounds nating dalawa, parehas tungkol sa'yo. Selfie bars na naman. Selfie bars. Lahat tungkol sa'yo. Para sinasabi ni Katana, tinitiras ni Diyos yung sarili niya. Tapos yung rounds ni Katana, para din sa kanya. Para din kay Diyos. Tomboy na naman. Tagatundong posturang tomboy ulit na nagnanakaw sa foreign. Masyadong specific ang yung galit halata. Nagnanakaw sa foreign. So parang nagnanakaw sa foreign. Siguro may mga linya si Diyos na ninakaw sa foreigner. Kasi uso yun ngayon yung sa mga na-review ko na rin or napanood ko na rin na battles, sinasabi, nagkakaroon kasi ng pagnanakaw sa foreign, yung ginagawa lang nilang Tagalog. Tapos, ayun, parang recycle ang dating. Ayaw nga tanggapin ng una kasi iniisip ko baka ulit tayong magawa. Etong pawala ng flood? Bakit? Para magsilbi sa aking babala? Pakawala ng flood. Di ba? Pakawala ng flood kung nagigets nyo. Alam nyo naman, sinasapit sa akin na mga galing sa baha! Motos Bakit? Parang may nakalaban din siya na galing sa Floodway Rap Battle League. No? Siguro may tinalo siya. Kasi sabi niya, alam niya naman na nangyayari sa mga nangyayari sa mga nakalaban kong galing sa baha. Ganun. Utang ina mo, kumusta G-Clown? Na pinakonyot, pinabibo. Baka akala mo, welcome pa sa 2024. Dala mong Oo nga, no? Kamukha nga siya ni G-Clown, no? pambobo na estilo Kahit may Calix nga lang din o beto Kahit itodo mo pa iho. Maliit na laman dagat lang tong Diyos. May Mega London kami dito. Eto na ba yung Diyos? Yung may dalang buong barangay kapag nadayo? Yung may mga taga-sigaw sa 1-up mula elims ng kampyonato? Well, okay lang naman sa akin. So, mga tropa pala ni Diyos yung nasa likod niya, no? O, tama ba? Tama ba? Kasi sinasabi ni Katana So, inang Kuya Paulo.
ba't ka nagpa-free entrance? Tiba-tiba sana tayo. Maganda yun ha. Ba't ka nagpa-free entrance? Tiba-tiba sana tayo. Kasi madaming tropang dala si Diyos. Ayun sinasabi niya. Yung mga tropa niya, tahimik lang sa umpisa. Kay Diyos matyagang nag-aantay. Pag nagsigawan na, parang mga bayae, nakaka-stress sabay-sabay. Parang mga bayarin. Stress sabay-sabay. Mabigat nga ba talaga o suportado ng mga nagmamahal? Sige ngayon mo, aminin Brad, kung di ka talaga magaan, but effortless kang binubuhat ng cheering squad. Tangina pa ng mga linya niyan. Hindi ka talaga magaan. Nagmukha ka ng embalsamador since you made Living of the Dead. Wala naman kayong TF Awit naman. Hamakin mo pa lahat, makapag-taglish ka lang. Yung theory of relativity ni Good Kid Nilait. Sinigaw pa ng todo. Tas bumitaw ng I got million, hatchet. May laybasa doon, bobo. Sa akin makakita kayo. May laybasa doon. Kaboses niya yung may napanood ako sa Reels na vlog yun Yung parang ginagaya niya si Doraemon. Andito sa loko. Paano kaboses ni Katana. Wala, nabanggit ko lang. Yung kasi naririnig ko, na-imagine ko. Nang bago when I lead the movement. Yung emosyon ko doon para siyang hati. Kasi ano yung isang meaning ng movement sa pinuturo mong eyelid? Beautiful eyes? Puta pa ang may mali. Pag word na kailangan ng second meaning ulitin mo pa! Parang tangi! Pag ako napikon sa eyelid mo, boy, makakailangan niyang tahi! Battle MC na nung pandemic umusbong, panay gun bars na kahiligan, hastilo mo'y dalawa lang hain tugon at di na kailangan pagpilian. Gun bars ng mga negro na kutsong, paungopya, di niya mapigilan na tumatanda ka din ng paurong, ayun ka nagbabaril-barilan. Gun bars, gun bars! Gun bars, gun bars! Ulol! Ang galing nun laro niya na yun. Tumatanda ka pa oro, ngayon ka nagbabaril-barila. Ang hirap i-explain nun pero nagigets ko yung punto ni Katana Ulol! Canvas! Ulol! Huwag mo nga pasikatan. Flip top daw destination niya kasi deserve niya ng bayad. Kayong tatanungin kita ng harapan. Kung ikaw may ain ng liga, nakita mo si Diyos. Dapat mo nga ba siyang bayaran? Kung yung tanging nagagawa niya, nagagawa naman ni Raf yan. Sumasali ka pa lang sa mga tournament para may mapatunayan. Sumasali ka pa lang sa mga tournament para may mapatunayan. Masyado ka pang bata sa ganito. Habang ako napapasali lang para sa mga nag-aabang sa akin, walang magtampo. Ako na yung kuya mong kaya ang gulpen, iangat, o aking buhay ialay sa'yo. Itachi kay Sasuke, mapapatay mo lang ako kung papayag ako. Alam mo? Ganda. Ang bangis din ito ni Katana. Ang niya, tawag dito. Grabe umatake. Parang ano nga ito sinabi ko kay Unico, yung buwelong-buwelo siya. Buwelong-buwelo siya pag sumapak, diin talaga. Pero matagal yung tawag dito, kagaya na sinasabi nila ni, parang Unico Romano to Si Diyos, ang bilis ng atake niya, si Katana, parang Unico naman na talagang ang tagal dumating nung sapak niya. Ganon. Pero solid pag natamaan. Parang ganon. Lalaban mo sa akin! Alam mo, kaya natin pwedeng baka sakaling espeto dyan sa natanggap mong kampyonato pag kaya mo na mag-cap nung di mo sinasabing ikaw yung Diyos tsaka square yung mukha mo. Ginawa niya naman, di ba? Niya na, binasag na ni Katana yung na yun. Siguro lagi sinasabi ni Diyos na siya yung Diyos at square yung mukha niya. Parang ginagawa niyang about sa square na mukha, yung dinadarag na siya para hindi na yun yung anggulong tirahin sa kanya. I mean, para hindi na yun yung anggulong tirahin niya. Kumbaga inaamin na ni Diyos na square nga yung mukha niya, di ba? Ikaw ay susunod sa Diyos. The God is with you. Ang Diyos sobrang banal. Ikaw ay panis yan sa box. Kachat mo na yung box. Panis around ng square. Square, Diyos, square. Gago ka ba?
Tigil mo na yung aagamit mo sa Diyos at buwan mo, boy. Nag-champion ka na. Alam niyo ba't siya nag-champion? Para sa mga hindi aware, isigaw ba naman sa round 3 na yung 1 up 4 para sa square? Tangina yan. Wala na. Sa'yo na talaga yun. alam mo na yung gagawin mo, kaya kunento ko na. 1 up 4 para sa square. Medyo hindi ko gets. Aking makita yung reaction na parang binasa ko yung manga at in-spoil kung anong magiging interaction. Kaya kahit alam nyo na, since turn na ng budoy nilang champion, kahit nonsense, panoorin natin yung baduy na live action. Go! Ano? Ina na. Go! Nakakatakot si Katana. Grabe naman. Parang seryosohan yung laban nila eh, no? Eto, bandang huli, nag-ano na rin si Katana ng nag-predict na rin siya ng gagawin ni Diyos para mabasag din yun. Tama. Nag-predict na rin ng si Katana para basagin yung gagawin ni Diyos na atake. Round 1 ni Katana, ayun, buwelo na todo ang suntok. Masakit kung yung iba is totoo. Doon nga pumapasok yung nang-gatekeep siya para sa flip top. Ayun, nakikita ko dun yung ano niya. Or talagang dinarag niya lang yon kasi alam niyang sasabihin ni Diyos na nang-gatekeep siya. Kumbaga talaga nakahanda na, naka-ready na sa linya ng sulat niya. Round 1, ang hirap husgahan naman itong laban na to. Puta. Diyos kata. Siguro I'll go for tabla. Halos ano sila eh. Halos parehas talaga sila eh. Hindi ang hirap pamilian, puta. parehas. Sige, pwede naman ako tumabla eh, 'di ba? Sariling opinion ko naman 'to eh. Doon ako sa tabla ko. Maganda. Pakinggan natin round 2, round 3 ito. Round 2 tayo kay Diyos. 1-0! 1-0 ah! Ano? Yeah, game! Grabe, ano talaga pala, tropa niya. Talaga yung nakapula pala sumisigaw eh, no? Tropa pala to ni Diyos. Ako gago all 1-0 sa akin favor. Huwag ka magsalita pre, oras ko. Wag ka. Oh! Para sila nagkakapikunan talaga, no? Parang may init talaga, parang may tension talaga sa kanilang dalawa. Mag-angas. Niririteral mo yung Diyos? Bakit may katana bang may balbas? Putang ina mo! Putang ina. Oo nga no. Magaling. Maganda yung rebat na yun ha. Nililiteral mo yung Diyos. Bakit may katana ba may balbas? Grabe. Maganda yung rebat na yun. Putang ina mo! Inasar mo mga tropa mo, gago hindi magbabaw. Yung mga tropa mo, pati si Emson, mukha kayong mga taga Mindanao. Putang ina mo! Magriribot yan. Yung pasabog. Ulul mga baog. Game! Alam mo kung bakit ako bad trip sa'yo? Kasi pati pagsasanla mo ng silver, pinapangalandakan mo pa talaga. Puta, mahirap ka pala eh. Ba't nag-anak ka pang tangina ka? Nagsasanla daw siya ng silver para makasali sa Rapcon. Nagmamakaawa na rin tong Rap contest. Nagra-rap contest pala si Katana. mokong para yung line buhay. Di na kasi matubos yung sinanlang silver kahit mag-work ng 9 to 5. May. Kahit mag-work ng 9 to 5. Sangla na silver 9 to 5. Work ng 9 to 5. Oh, ganda. May. Tayo nan to, wala naman to eh. Literal yung Diyos ang puta. May. Sige ako natutubos niyan, repa. Kasabay Tayo na, ang galing ni magaling to si Diyos. Hindi siya nalilito sa ginagawa niya na para siyang si Romano na tawag dito, yung kahit magdadal-dal siya, talagang kabisado niya, talagang preparado yung sulat niya, talagang memoryado niya, ng pag-adjust mo sa galawan mo. Total kailangan mong mag-adapt sa king. Total ikaw ampon sa larangang to o ampon. Adapt. King, adapt, pawn, Up. chess. Pon. King. Pon. Sangla. Hindi mo pa gets. Soy, bobot mang. Kung tingin na itong pon, star siya. Boss, toyo lang yan. Speaking Pawn, star, sangla. Oo nga, Boss Toyo, bars. galing. You! Fuck you!
Speaking of toyo, pag inatake ito ng toyo, Oh, hindi siya nalilito doon, no, kahit magpapapake pa siya, kahit magano. Tapos biglang babalik siya sa ano niya, sa linya niya, puta. Hindi siya na di-distract. maninita ng FB post at my day. Hanep kayaw. Oo, magandang angle yun at nice take. Napakaswabing galaw. Pero di ba walang karapatan sa opinion tungkol sa anak pag hindi tatay, sabi mo? Talagang yung talent apaw. Kaso wala ka rin karapatan sitahin kami sa mga post namin kung mismong ikaw naka-private account, ha? Ha? Hayop ka, all 3 rounds mulas battle, nakatuon lahat sa FB post, tapos naka-private ka? Ano yun, suntok sabay takbo? Tanginang estilo yan, pambonjing. Ayan na ata yung pinagmamalaki ni Gago ditong Las Piñas style na boxing. Oxdin. O anong nakita mo sa FB ko? Graduate lang, men. Pinasaya ko aking airmat. Nag-upgrade ng ref. Sabay pasadong civil service ng one take lang din. Bukod doon, ano? Wala na. Line mark na out of context tulad ng ginawa niya kanina. Kasi hopeless na. Akala ko ba naman matulis kapag katana? Bakit pointless ka? Habang art ko parang orkestra. Wala akong tinago sa inyo, di rin ako naglaro ng tipid-tipiran. Ikaw dinaig mo pa tinatamad na janitor sa galing mong maglinis-linisan. Please lang! Tinatamad na janitor sa galing mo maglinis-linisan. Ganda. Tangina, si Ori daw nagpost ng ganyan. Si Da Vinci daw nagmay din ng ganito. Yung pagiging FB police, tinrabaho, pambihira. Pero yung sarili niyang account sa mga tao, hindi niya mapakita. Kaya liga. Kung may paninindigan ka sa salita mo, huwag kang balingbing gago. Feeling multi-layered yung balat, sarap balatan itong payaso. Kaya ikaw naman tatanungin ko kung paano ka naging kwalipikado. Kung nagsasalita ka rin sa mga bagay na wala kang alam kung paano. Paano? Pati music nakatago sa SoundCloud. Di pa ba obvious yung nais niyang iparating? Na magaling lang siyang mamersonal pero... Ano ba to si tropa na nakapula? Ba't ganun siya makatingin kay ano? Iniintindi niya ba talaga? Doon tayo sa nakapula nag-reaction din, no? Hindi, I mean, parang na-curious kasi ko, ano ba? Grabe kasi, kada galaw ni Diyos talaga sinusundan niya eh. Ha? Ano ba to? Kapatid siya ni Diyos? Or best friend? Or ano? Pa-comment na lang mga tol. Medyo na-curious lang ako sa kanya. Pag siya nape-personalin, hindi niya maatim. You should stop fighting, bitch! You ain't worthy of hype and shit! Magaling daw siya pero hiling magtago. Magaling ka lang sa hide and seek! You should tighten this! Kahit usapang music, di man ganun kataas ang views, panis pa rin sa galawang ng lalamon. Dahil mapa-solo track, EP o music video, postgrad freestyle, kaka-release ko lang kahapon. Sige, hamon! Kung may paninindigan ka sa salita mo, huwag kang balingbing gago. Feeling mo... sige, hamon! Kung usapang pagpapakatotoo, di makakahaging tumalabo. Parang ano lang, no, tawag dito, yung first round kasi ni Joss, yung iba hindi ko naiintindihan, yung iba hindi ko nagigets. Pero itong second round niya, para siyang nag-storytelling na nakukuha mo yung idea na sinasabi niya ng gamit yung mga salitang normal, yung hindi mga salitang malalalim, hindi man salitang double meaning, mahiwaga, parang nag-storytelling dito si Joss. Parang ganon. Kung usapang kanta naman, laging kain ka kulabo. Kaya paano ko masusugatan ng iyong napaing katungga ko? Alam mo di makakasugat ng katana kung palagi nakatago. Gago! Alam nyo yan. Gago! Ay ang dahilan kung bakit dikit laban namin ni Kilua at siya'y nabodybag mo. Nandyan yung FB ko at music. Kilua. Kung di ako nagkakamali, siya yung lumaban kay... Nakalimutan ko na. Basta yung batang ay pagkabastos din. Not sure. Pero palagay ko yun. Mailalahad mo. Biyudang airmat na mayapang airpat, hala sige bakat mo. O mga rounds namin ay dikit, at least bit-bit ko, bayag ko, kaya tangina mo. Mga rounds, dikit, bit-bit ko, bayag ko. Tama. Ay, tatatalunin ako ng mga hurado dito. Tingnan mga iboto nila. Hindi nyo ako madodomina. Dahil higit pa sa panalo ang gusto kong iha. Yag sa mga tao lalo't bobo iba. Kaya sa mga may idol dito na yung tono isa. Alam ng idol yung totoo lahat ng sinabi ko. Di niya yun may tatanggi pa. Pukin ang ina ka. Time. Yeah! Ang ganda ng ano. Tawag dito. Wala akong masabi. Ang hirap magkomento sa mga gantong laban, ha. Round 2 ni Joss, ayan, comment tayo. Round 2 ni Joss, same pa rin, talagang dire-diretso.
dire-diretso atake, then storytelling ang dating sa akin eh. Kumbaga nagigets ko yung mga sinasabi niya talaga na hindi ko na kailangang mahirapan para intindihin pa. Kumbaga nandun yung mga atake niya kasi kay Katana inner eh, 'di ba? Sa loob yung atake niya kay Katana. Kumbaga parang niya sinasaksak si Katana na sarili niyang katana. Parang ganun, binabaon niya utay-utay. Ganun yung nakikita ko kay Diyos. So, pakinggan natin si Katana sa round 2. Kalahati na naman, tungkol na naman sa buhay niya. Dinidiscuss pa yung account ko na naka-private daw yung aking account. Problema ko ba kung nahihiya kayong mag-add? Totoo yun. Siguro ganun din talaga mga trip ng mga naka-private account, no? Tapos may mga maiisip na hindi ka makakita sa kanya ng ichichismis mo or ng baho niya. Tapos ayaw mo mag-add kasi syempre parang yung pride ba sa pag-add, alam mo yun? The fuck? Yo! Dalawang round! Tinisya tayo naman yung battle ko kay Da Vinci ang puta. Amat sa ata si Lodi. Sinay mo yung battle ko na yun, ang caption mo, clapping hands emoji. Babaltoan kita eh. Yo! Ang angas, di ba? Nung una ayaw ko dyan eh, kasi parang di bagay. Di naman sa pang-hate. Kaya nung nakita ko yung luma niyang Facebook, nagamit niya ng 2010, na-realize ko, sa pag-aangas ako yung di legitimate. Putang ina, meron pa bang mas tutunay sa gangster na merong certificate? Original gangster. Gusto niya? Boss, 10 years old ka pa lang ata dito ah. Ganap ka ng OG, Brad. Original gangsta. Pizza pa yung gamit ni Diyos eh, no? Mambabanggayan sa alsada pag di nyo binigyan ng lollipop. Ang angas ng mukha ko na ganito. Parang pag nagpuputok, walang daples. Kilabot sa mga kanto kasi nanguubos yan ng text. Ina mo? Sabi niya ay good kid. May grupo silang kaambit na dinaig pa sa pagka-squatting ang KGS at mga tito. Tas nung finals ng pulo, pumunta para magpakyut. Ngayon, battle na siya dito. Ano yan, dahil sa gutom sa battle rap? Well, reminder lang amigo, kahit anong gutom, pinaninindigan, hindi kinakain yung prinsipyo. Mas squatting pa sa tree. Para sinasabi niya na, kumbaga noon parang, hindi siya ganun ka-fan ng Motos. Then ngayon nandito na si Diyos sa Motos. EGS? Mas squatting pa sa 3GS at mga tito. Last event ng FRBL, yung compute nila, di na makita kahit man lang anino. Nung nalamang natanggap na ulit na si Enigma, present last 2 events. He must betlog na si Iho. Get off your knees and wipe your mouth. May Talagang si Diyos si Katana. Talagang parang nakikita ko nga sa kanya yung gatekeep ng flip-top, no? Mod ka pa dito. Kung kailangan mo ng kapit o tulong, walang problema. Sa estilo mo konsumido. Pwede kang gumawa ng paraan, pero hindi mo pwedeng kalimutan yung kompromiso. Gaya ko, ako, nakatulong din ako sa'yo. Nung na-review mo yung battle ko kay Kilua para sana sa info, pero imbis kuhaan mo siya ng angle, ang dinampot mo, angle ko sa kanya mismo. Sa paggawa daw ng mali, baligtad. Kwento ni Kilua, wag daw mabahala. Yan ang sabi ni Tanga. Ang sabi ko kay Kilua, sa pag-iimbento niya, walang dapat ipangamba. Yung pagiging ulila daw si Kilua, hindi ma-admit. Medyo mabigat. Ang linya ko kay Kilua, sa pagiging ulila, meron siyang denial sa realidad. Pag-iimbento, paggawa ng kwento, walang dapat ipangamba, wag ibahala. Hindi ma-admit may denial, kinang-inang punyeta to. Masaya ka manalo gamit sinonin ng mga ideya ko. Hindi lang ako. De parang lumalabas ngayon totoo talaga yung sinasabi ni Katana na nagnanakaw ng linya to si Jose, no? Parang ganun yung umano kasi may mga ebidensya si Katana eh. Pero which is hindi naman natin alam na kung tunay or totoo, di ba?
Hindi lang ako, ano pa ninakaw? Captain America wordplay. On your left, I'm Captain. Okay, sana ang galing. Kung di ko lang alam yung lyrics na you and call me Captain. Don't be Captain on my name. Just naglalakad sa tubig ni Daylight. Prophet wordplay ni Elmac. Sa King of the Dot na namuhunan. Napako ni Elite. Henyo na kinopyahan. Panay pa din kabubuhan. 2:45 before 3 p.m. ni Plydel. Si Tanga, tamang type dun sa gilid. Tungkol sa sunog, apoya, buti di ni Platito yung naisip. Eclipse ni M-Site, 2 battle ginamit. Mga tropa niyang tanga yung nabili. Siyensya na. Mga tropa niyan, tanga yung mga nabili. Kumbaga para sinasabi niya, yung mga nakaw na linya ni Diyos is ang bumibili lang yung mga tropa niya. Kumbaga, sila lang din yung humahanga sa mga nakaw ni Diyos. Kumbaga para siguro hindi sinasabi ni Katana na hindi naman alam, kasi hindi alam ng mga tropa ni Diyos na nakaw yung linya ni Diyos, kaya sila lang din yung bumibili. Pero yung mga other people around, next English no? Yung mga ibang tao na naikinig, hindi bumibilib sa ano kasi alam na nakaw. Obispo, kailan pa mag-overtime? Ang dami eh. Ultimo yung ninakawan ni Da Vinci ng seatbelt, di niya pinalampas. Iuumpog ko ulo mo sa pader, parang kami ha. Abate, karepa. Hindi ba yon run your head through a wall like I'm doing the Kamehameha? Ano yun sa ano tawag dito? Sa ibang bansa yun eh. Nakita ko sa reels yun eh. Nakita ko. Ginamit pala ni Diyos yun talaga. Dito na tinagalog mo lang, gayang-gaya mo din. Action nung bumitaw ng linya. Inopya mo na lahat, hayop ka, nahiya ka pang sumigaw ng nega. Nahihiya ang puta, ba't ka nahihiya? Kasi bawal mag-N-word, huwag ka masyadong OA dyan. Pagbanggit ng niga, no, pag nakakaw sa niga, okay lang. Ang inang prinsipyo yan. Pagbanggit sa niga, no. Pag nakaw sa niga, okay lang. Inang prinsipyo yan. Nung nag-champion post agad, di pa ubos yung Tagalog. Yung spotlight kay Teddy, gusto pa ata na maaagaw. Kung di pa talaga ubos yung Tagalog, ba't sa ibang bansa ka na nagnanakaw? Ganda nun, maganda yun ha. Ang tanong, tatawanan o hahayaan na lang ba? Kasi ng finals, di ba ang boto 4-3? Isa sa bumoto sa kanya si Prince, lamang lang daw siya ng 1 point sa overall punchline count. Yun yung dahilan. Pero karamihan ng binanggit kong nakaw, dun yun sa finals. Grabe naman. Basta mag-react yung mga tropa niya kahit nakaw, selfie bus, nakaw, counted na yan. Tanginang yan. Di ko na lang gagalingan. Nananalo sa dami ng punchline, kahit magaan at di masakit binibitawan. Anong silbi ng dami ng suntok kung mas madami sugat kung iiwanan? Pero sige. Totoo yun. Parang nai-imagine ko, dami ng suntok sa dami ng sugat kung iiwanan. Alam mo yun, yung parang nagsasabayin sila, pero yung kay Katana sumusugat eh. Kay Diyos suntok, di ba? Parang mas masakit yung sugat. Sige! Bilangin na natin dami ng suntok na papakita niya. Well, kailangan mo naman talaga ng madaming suntok kung mahina ka. Kaya sige lang! Jumab-jab ka na ulit. Pakita mong ganun ka. Tapos ako naman magpapakita sa'yo sa round 3 kung paano magpatumba. Umpog ko ulo mo sa pader, parang kami ha. Parang kami ha. Grabe. So, ayun, may ads ha. Hindi na tayo mag-skip para suporta sa Motos. Oh, shit. Grabe, iba yung laban na to ha. Round 2 ni Katana. Ang atake niya kakaiba. Parang personals yung atake ni Katana na ito, skip natin. Hindi ko matagal lahat ito eh. Personals yung atake ni Katana at about sa mga linya na ninakaw ni Diyos at saka yung mga paano siya gumawa. At kung paano bumenta. Alam mo yun, yung parang totoo yung sinasabi niya kay Diyos. Dito halos hindi siya parang konti lang sa unahan lang siya gumamit ng buwelo tapos sapok sabay attack, then bandang gitna na after na nun talagang dire-diretso na yung suntok ni Katana, talagang dire-diretso na yung ano niya, di na siya nagja-jab tak
parang dire-diretso na yung bitaw niya kay Diyos. Ganun na nakikita ko sa kanya. So, para sa akin yung round 2, magaling si Diyos, pero round 2 kay Katana to. Para sa akin, sa round 2. Ayun, yun lang yung sarili ko opinion. Tara, next tayo. Round 3. Gusto na? Sumagot oh. Ang dami ko daw ninakaw, tapos parang ine-expect niya na napanood ko na lahat ng foreign battles. Grabe naman. O ikaw nga, ginamit mo yung word na silbi. Ginamit na yan ni Badang. Tingnan mo. Ayun, logic niya eh, di ba? Pakinggan itong round 3 ko. Oo, lahat ng salita, sabi mo, pag ginamit yung salitang parang, bawal na magsalita ng parang. Tangina, grabe tapat. O kung ayaw bawal na magsalita ng parang, akusado lakat, putang ina mo, bobo mo. Dati itong bumabattle sa may beat. Kasi Pinipilosopo na ni Diyos yung sinasabi ni Katana para mabasag ba? yung mga line walk at mga fuck up dinadali. Nakakasabay naman siya sa mga hi-hats kasi yung highlights, puro cap mga sinasabi. Pare, pinanood ko mga laban mo doon. At may pandaya tong tanga pag di na makaabot sa puntuhan. At tulad ng ginawa niya kay Da Vinci, naghahamon siya ng suntukan. Pues sana gustuhin mo ulit manapak. Parang ganun nga na, parang ganun nga yung nakikita ko kay Katana. Para siyang, alam mo yun, yung kaya niyang sumabay. Either sa labas ng battle or sa loob ng battle. Alam mo yun, parang kahit umabot pa tayo sa labas, puta, kaya kita ng suntukan. Parang ganun yung nakikita ko kay Katana. Nang maranasan ng tamis at nang malaman mong totoo ang God, ipaparanas ko the feast, bitch, ano bang akala mo? Ano bang akala mo? Walang bibili ng kulit mo on time? Mayabang ka sa live para maangas ka online? Taga Las Piñas na maangas, edi mababaril din, boss. Bye! Bakit bye? Ang ganda nun, ang ganda nun. Rest in peace kay Boss Bay, kung totoo man yun. Ewan ko, totoo na yata yun eh. Rest in peace, tol. Na-meet ko siya sa Cebuana, guard siya doon sa Cebuana. Then tinanong niya ako kung nagra-rap ako and then saan yung studio ko. Kasi nakita niya yung damit ko noon, RPN Records. Shoutout ko sa mga RPN, sa lahat ng tropang RPN, sa lahat ng kagrupo ko sa RPN Records. Ayan, kay Boss Tyke at saka kay Husky, kay DJ Mango, ayan. Kay Spike, ayan, shoutout sa inyo. Bakit bay? Tingin mo ba mananalo ka sa akin sa suntukan? Mali yun, hibang. Kung di ko man tumak-KO, okay lang sa akin kahit droge lang, tanginan to, timang. Tagal ko nang di nanununtok, malay ko, miss ko na ulit. Miss mo na ulit? Eh di manuntok ka. Feeling rich na makaba. Talagang mamimiss yung mga suntok kasi hindi na tumatama, kaya hindi dapat... Talagang mamimiss yung mga suntok kasi hindi na to tumatama. Miss, hindi tatama, di ba? Miss. No! Kaya hindi na tumatama, kaya hindi dapat mabakala. Eh ano kung taga-squatter house yan? Kakalabasan pa rin ay Kilian Repa. Itong taga-squatter house? Oo nga, no, Mongol unit nga pala yung repin ni Katana. Okay. Kaya pala ganyan yung ano niya, yung sulatan ni Katana. Related siya siguro kay ano, parang kay Santo, di ba, sa kay Santo. Pugutan ng ulo, ngayong nakatapat taga-Islam area. Repa. Binadibag ka ng hindi preparadong uniko. Ngayon na magkakaalaman. Game on. At sa mga hindi nakapanood, ito yung mga huling linya niyang binitawan. Kung ayaw mo, edi wag. Basta ikaw ay binalahan yung suntok o delicads. Malaki mong mata ay sasalo ng heavy job. Pagkaamba, sheyi. Pagkasapak, fetiwap. Pansin nyo ba? Parang siningit na lang sa version. Naganap na ng tugma ng English nung mahilig sa Tagalog na long hair. Hindi kasi yun yung original, yun yung Tagalog na version. O diba ganito yun? Big T fingers after lunch, do him greasy. Before the shot, Hanes shirt. After the shot, Yeezy. Gago! Tangina mo, ipokrito. Ano rin eh, no? Tawag dito. Para sinasabi ni Kat ni Diyos na may ninakaw din na linya si Katana sa foreign. Yung Hanes shirt, plain shirt. Yung Yeezy na damit, butas-butas. So ang image ni Tay-Rock doon, binarel. Gets? O ano? Nangatog-natog ka dyan kasi iyong sining dinalaw. Hindi ba pa talaga yung barel ginawang sapak para kunwari hindi ninakaw, tarantado? Galing. Tangina mo, linis-linisan ka o ano? Awkward na? Change topic? Lakas mga sarap puta. Lakas nila mga sar parehas, pre, putang ina yan.
Okay? Okay mo mukha mo! Yung baril ni Tayrak, ginawa niyang sapak. Mauungusan to sa bara. Talagang gagamit yun ng sapak kapag nauubusan na ng bala, kaya tama! Tama kinasahan. Nasasabihin mong ninakawan ko rin si Tayrak, tol, ma-irritate ka dyan. Na kesyo kinuha ko daw yung Kamehameha. Sinabi niya ni Good Kid, ulul, nakikiwave ka lang. Oh! Ganda, ganda nung rebat na yun, ha, pucha. Ganda, ganda. Oo, nakikiwave ka lang. Kasi kanina mo pa ako tinitira sa gunburst ko, ako'y nagtitimpi lang. Pero sa laban mo kay Kiluwa, sabi mo kay Pistol yung istilong yan, o ba't hindi man? Katana daw, pero gustong pumutok, ulul, walang paninindigan! Habang ako nandigan, wala top tier. Di ka na friendly sa beginner kahit walang pitakang perang maemad. May hiya pa, repa ba't best fight? Lagi para kung hanapan ng ataking bara at let's bite. Nakilala ng walang islakwan, share na at M-site, yeah, that's right! Kaya good luck sa pedestal. Binuking ko na baho neto ni Katana, siya'y pabibo na sagad. Pati pagkahipokrito ni Vergeley na bisto na't lahat. Nag-split yung personality nang naipon mga infong pangarat at sa pag-expose ko sa Katana, hati itong kaharap ka! Basta kung nagalawan mo, yan ay pambobo din, tol. Dinaig mo pa bakla galawang homot censored, manita ng Facebook habang naka-private, yan ang kanyang kombong effort. Ganyan talaga kapag Katana, laging double-edged sword. Di mo alam, sinadya ako mag-MID ng foreign battles, i-MID si site, at mag-post ng kung ano-ano, dahil alam kong sa FB ko tutok yan. At sa ganyang paraan katupok man, dahil dyan napatunayan kung wala ka ng ibang alam na gawin pa bukod dyan, kaya mahiya ka naman to. Parang sinasabi niya na puro chismis na lang, puro silip na lang ang anggulo na gagawin ni Katana sa mga magiging kalaban niya. Bintang nakaw pero magnanakaw din, malala ka na hambog. Hipokrito na tatay, ikaw yung tatay na ampon. Kaya paano mo ako matatalo ngayon, puki ng ina mo, ito na, cut! Ito na ang remembrance. Paano mo ako tatalunin kung January na Berhel, tapos na Bear Months? Fuck you! Time, huling banat! Balik! Nabalik ko lahat, putang ina niya! Galing ha. Round 3 ni Diyos. Grabe yung atake. Talagang parang bigay todo na. Yun sa round 3 neto ni Diyos, parang binigay todo niya na yung lahat-lahat eh, no? Talagang ender na yung ginawa niya. Talagang todo na yung ano niya. Talagang eto na yung sagad, ito na yung dulo. Tingnan natin kung ganun din ang gagawin ni Katana. Let's go! Sagutin mo lahat yun, tangina mo. Nabalik daw niya lahat! Yung round 3 gusto pang kuhain. Mababalik mo talaga yon pag sa pagnanakaw ka umamin. Oh, ano? Freestyle pa. Alam niyo, nung una, isip ko magbaraya na lang eh. Tipong yung laban, sa laban magpalugi, bigay ko. Alam niyo yan, New Year, New Me, mabait. Papagbigay sa mga newbie na ganito. Kaya naisip ko, ba't naman di ko puputulan ng sungay tong puking inanto? Pwede namang idagdag na lang kita sa listahan ng mga ikukumpisal ko. Naalala mo yung sinabi mo kay Kiluwa? Yung kabaligtaan yung pagkatao kasi Ezekiel yung pangalan, tas atheist. Tingin mo di ka dun tunog tanga? Kabaligtaan yung pagkatao ni minsan ba tinanong mo yung sarili mo kung kumusta siya? Eto siya. Sa tunay na buhay, magpupulis. To serve and to protect. Yan yung motto nila, di ba? Sa battle. Tayo na, kilala ni Katana si Diyos eh, no? Hatiin mo ang grupo mo, babarilin ko isa-isa. Sa tunay na buhay, happy 8th anniversary, babe. 14 years old ka pa lang nung una kitang makilala at mapiling. Saan ta? Para usan ko lang ang mga puta. Kung tingin mo sa seryosohin kita, you are dreaming. Parang sinasabi niya na ano, no? Iba yung personal na iba yung sa personal at iba yung sa battle ni yung pagkatao ni Diyos, iba sa personal, iba yung pagkatao rin niya sa battle. Parang ang layo daw, parang sinasabi niya na kabaligtaran kasi hindi naman totoo. So, alin dun yung totoo sa dalawa? Yung personal o yung sa battle? Ay, may baliw dito! Alam mo dyan sa sinabi mo ay Kiluwa, napatunayang ang bobo o tumema sa ganto. Tanga ka! Walang kinalaman yung sanggol kung ipangalan naman siya sa propeta o santo. Wala namang kaso mamuna eh, di ba? Basta dapat intelihente bumato. Pero ikaw wala kang karapatang magsalita sa kung anong tunay kasi wala nang pepeke pa sa'yo. Hilig pang iyabang na nakagraduate habang bumabattle. Ang angas pa rin ni kumpadre. Pero di mo ba alam, may batas dito sa Motus?
Bawal magyabang pag di cum laude. Oh. Totoo yan. Alam ko, cum laude talaga yan si ano. Cum laude ba talaga? Parang cum laude nga ata talaga to si Casper. Ayan si Casper, yung kagrupo namin sa TR. Ayan. Yung ina ni Katana. Ewan ko kung totoo yun. Alam ko cum laude talaga siya eh. Graduate na to si Casper eh. Napagsabay niya yung battle at pag-aaral niya, di ba? Sana all, sana all. Napagsabay ko ang pag-aaral at pag-arap, edi ang galing mo. Sa katangahan ka na sana eh. Magyayabang ka ng school achievements, kalaban mo, nagpapaaral na ng panganay. And for your information, hindi ikaw yung magaling, si Josephine. Kasi kahit byuda, nakapagpatapos ng anak. Habang yung Josephine, siguro nanay na ito ni, nanay ni Jos. pulis na anak, buong bibig, babarilin ko kayo lahat. Hindi ikaw yung magaling. Si Gago. Magpupulis tapos bukang bibig sa battle, babariling ko kayong lahat. Raulo. Josephine, tigilan mo pag-reflex ng pera sa battle. Ang iyabang mo'y pagpapaaral sa'yo kasi yun katas ng dugot pawis nila galing. Literal na ano yun eh, no? Kumbaga, yan din sinasabi ko sa iba eh, na wag kayong alam mo yun, yung kahit sa rap game, sinabi ko na yun eh, na niyayabang niya yung pera ng magulang niya. Niyayabang niya na marami siya pera, pero pera ng magulang niya. Yung ganong style. Di ba sabi ni Kilua wala ka ng tatay? Ako din, kala ko nga magiging mag-best friend tayong tatlo eh. Pero kaso nung tumingin sa akin. Kaso nung nalaman kong tito mo, yung tumutulong para mapaaral ka, medyo alanganin. Wala namang mali doon. Medyo weird lang. Nalaki mong tao sa pagkalalaki mo, nagagawa mo yung sikmurain. Ako nung di na kaya ng nanay ko, 16 anyos, tinigil first year college at nagtrabaho, mas pinili kong sikapin. Kesa maging higit 20 anyos na nakasahod sa taong walang obligasyon sa akin. Salamat dito, Johnny Oquendo. Sa lahat ng tulong mo sa akin. Shit, sana all. Tas ngayon, konyo na siya, angas ng damit at pantalon. Nagpapakita ng makapal na libo sa video. So mayaman ka ganon. E di bayaan mo si Johnny Oquendo sa pinampaaral sa'yo, gago, di mo papa yun. Mga wala pang ambag sa lipunan, nangyayabang na. Gago, mga nedo kayo. Ang sarap mong sampalin ng payslip. Mga wala pang ambag sa lipunan, nangyayabang. Naggago mga nerdo kayo. Ang daming ganyan eh, no? Ang daming ganyan. Totoo to sinabi ni Katana. Mga wala pang ambag sa lipunan. Lalo yung mga palamunin pa ng magulang mo tayo na. Wala pang ambag sa lipunan. Tapos ang yayabang na. Alam mo yun? Slip nang makita mo laki ng tax ko kada buwan na ambag ko sa gobyerno na to. Di ba magpupulis ka? Tapos ginaganversan mo ko? Mr. Oquendo, nako. Ganyan mo ba kausapin yung isa sa mga magpapasweldo sa'yo? Ganda nun. Shit, man. Puta, pasok na pasok yun. Ganda suntok nun. Kaka-graduate pa lang para makail na agad yung binibida. Nakikinita ko na yung future mo, kaibigan. Debaril na 2 counts murder ang kaso. Di ba yan yung niyabang mo paminsan? Pag nagkabaril ka na, paano mo gagawin? Ganto? Bang! Bang! Ganun ba naglalaro sa iyong isipan? Pag nagkaanak ka na, anong sasabihin? My father is a policeman? Sheesh! Grabe! Talagang, eto na. Putya. Ganda nung ano dito ni Katana. Pakinggan natin mabuti, pare. Kung nagigets niyo My Father is a Policeman, kung naalala niyo yung kaso ng may binaril yung policeman na tapos yung anak niya, kung nare-remember niyo. Isang magiging alagad ng batas ng pantasya siya ay gangster o kriminal pag sumalakay. Sa isip niya, kantutero siyang di umiibig, pero ang sarili, 8 taon sa isang babae niya inalay. Magulo niyang imahe, pinagduduldulan sa hip-hop, kahit siya naguguluhan sa kanyang pakay. Confused ka lang sa pagkatao mo, gago, wag mo na kami idamay. Pero hindi, si Kuya Katana to. Kailangan mo ulit ng tulong, all in na, Diyos ko. Gusto mo bang makilala yung tunay na ikaw, yung walang pagpapanggap, yung pagkataong tinapon mo? Gusto mo bang kumawala sa pantasya, katauhay yakapin sa kanya yung magsorry ng gusto? Lumiyong ka lang sa pinanggalingan at maalala mo si Justin, ang OG ng Tondo. Justin OG ng Tondo. Tondo! Grabe, napakaganda ng laban. Round 2 ni... Di pa pala ako tapos mag-review. Round 2 ni Katana. Ayun.
wala na akong masabi kay Katana, pero kay Katana yung round 2. Round 1 tabla, round 2, round 3 Katana ako. So, ang boto ko is 2-0 para kay Katana. Yun, kayo na lang ang manood kung sino ang panalo sa battle na to. Hindi ko rin naman alam kung sino yung nanalo sa kanila, pero yun yung sarili kong review and reaction. Classic yung battle, para hindi mo aakalain na may ganung battle sa Motos, di ba? Na may mga battles na, kasi umaasa tayo ng mga battles na ganyan sa flip top, di ba? Kumbaga meron tayo na makikita natin sa flip top, pero hindi natin nakalain na makikita din natin yan sa Motos, di ba? Siguro napakadaming ano pa rin na gems. Totoo nga yung sabi nung nag-comment sa akin. Napakadaming gems sa underground. Siguro silip din tayo sa iba sa FRBL. Tingin din tayo ng mga pwedeng i-review natin doon. Tsaka doon sa iba pang battle league. Kahit yung mga nasa kali lang. Meron pa yung kay Cerces yung sinalihan dati ni Casper. Sinalihan dati ni Casper. Silip din tayo ng mga battles doon. So ayun, yun ang review and reaction ko. Round 1 tabla, round 2 Katana, round 3 Katana. Pero props kay Joss, napakaganda, napakatindi. May future to si Joss. Napakaganda ng mga pinapakita niya. Kay Katana, talagang pinanindigan niya siyang yung, alam mo yun, na matagal na siya sa liga na to. Yun, para sa akin, gano'n. So ayun, maraming salamat sa inyo lahat. This is God G ng Tahanan Records. Siyempre, Ghetto Gospel Clothing. Ayan, shoutout. Ghetto Gospel Clothing sa lahat ng mga gustong sumilip ng clothing ko. Ayan, Ghetto Gospel Clothing. Check nyo lang, ayan yung page sa ibaba pala, sa ibaba. Ayan yung page sa ibaba. At saka syempre, shoutout sa R Milkshake Marinduque, ayan sa Mogpog. Bisita kayo sa R Milkshake sa lahat. Fresh fruits pare. Fresh fruits yan na matitikman nyo na milkshake. Ayan, nandiyan sa baba. Our milkshake, andyan lahat ng flavors. Syempre, sa 2412 Food Hub, kain na rin kayo dyan, andyan sa Mogpog, bayan ng Mogpog. At saka syempre, meron din akong binibenta na disposable vape, 10K Pops, ayan, andyan sa baba. Tingnan nyo na lang. Tawag dito, Elf Bar. Ayan, Elf Bar, 10K Pops, and then meron din tayong 600 Pops, ayan. So, ayun, ito pa pala. TBS 13, TBS Marinduque, malapit na anniversary ng buong TBS Marinduque. Ayan, sa lahat ng TBS na nasa Marinduque na natutulog, gising na kayo, meron tayong anniversary. Kontakin niyo ako sa Facebook page ko, Facebook account ko, andyan. Kita-kita tayo sa anniversary this February. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat. Thank you. I'm out.